Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. So ngayon po, the 19th Sunday in Ordinary Time, August 10. I would like to begin my sharing with the feast that we had last Monday. And I will end my sharing with another feast last Wednesday. So umpisahan po natin. Ano ba yung Monday? In fact, last Sunday, we already celebrated his feast. Sino siya? Saint John Vianney. So, August 3 pa lang, last Sunday, we already asked for his intercession. And our Saint John Vianney is the patron saint of priests, particularly of all the parish priests. And look at his life. Saint John Vianney focused on serving God. He truly served God's people. At yung pinaka-ginawa niya, matagal mag-stay sa confessional box. And we praise and thank God because of Father Nap Baltazar of the Diocese of dyan po, no? Sa Bulacan. So, because the parish priest then is a friend of Father Nap, doon pumunta po at binisita namin si Saint John Vianney doon sa parokya ang kanyang pinagtatrabahuhan. I was asked to be the main celebrant and we were allowed to use his chalice. Kaya napakasarap, no, madama na nagamit ang chalice na ginamit ni Saint John Vianney. At tayo, ngayon, in today's gospel, napakagandang paalaala. So we have just heard the gospel from Luke chapter 12, verses 32 to 48. So, ano ba ang pakay ni Lord sa ebanghelyong ito? So let me share 3 insights. Number 1, don't be afraid. God's kingdom is yours. Ang ganda eh. Kung sa Tagalog, huwag matakot, ang kaharian ng Diyos ay iyo. Pakitapik nga po ang katabi, pakisabi, ang kaharian ng Diyos ay iyo. Ang galing, ano? Talagang, anong ibig sabihin na ito? What a command in today's gospel. Sabi talaga ni Jesus yan, iyo ang kaharian ng Diyos. So sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag matakot, munting kawan, sapagkat nalulugod ang iyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. So the Father is so happy to give God's kingdom. That's the essence, the number 1 message of today's gospel. Literally, pakisabi uli sa iyong katabi, iyo ang kaharian ng Diyos. Beautiful. At itong ating palalimin pa, ito ay isang makapangyarihang mensahe ng katiyakan sa ating lahat. This is the guarantee. This is the promise. Ibig sabihin, plano ng Diyos na maging bahagi tayo ng Kanyang kaharian at hindi tayo kailangang mag-alala tungkol dito. This is what I like. We don't have to worry. Kasi tayo, tingnan mo nga uli yung katabi mo, o makakapasok pa sa kaharian ng Diyos. O di ba? Tinatanong para natin. Pero Jesus' message for today, don't worry, huwag kang mag-alala. Bakit? Guarantee nga eh. Ang ating papel sa kaharian ay regalo mula sa Diyos. Hindi isang bagay na kailangan nating pagtrabahuhan sa pamagitan ng pag-alala o takot. What a good reminder. Hindi ka lang huwag mag-alala, huwag ka pang matakot. We know that the kingdom of God is God's greatest gifts. Amen? Yan po ang one of the, if not the greatest gift, one of the many greatest gifts of God. Kaya pakisabi nga uli sa katabi, huwag ka na mag-alala, huwag ka nang matakot. May guarantee, sure ka na. Ang sarap, no? Diba? That's the message. Pangalawa, eto ngayon, invest. Saan? Heavenly, not earthly treasures. O anong sabi dito? Making wise investment, treasures in heaven. Hindi nyo po na itatanong. Last August 8, naimbitahan po tayo ng ang SBP ng Land Bank. 62nd anniversary of Land Bank.
At nandun nga po, we congratulate ang mga land bankers natin na maraming natutulungan ng mga magsasaka. So we greet the President and CEO, Madam Lynette Ortiz, no? And the other officers at yung kasama nga. At andito po, hindi nyo rin natatanong, ang dami nating bankers dito. Itong mga bankers na ito, magaling mag-invest. Alam din nila siyempre yung pera ng bangko nila. Ang kabiyak ni SBP Piwi, talagang official din sa RCBC, no? The digital banking expert, Brother Lito Villanueva. O diba? Ayan po. Pero ang ulit, ang sabi, not in earthly bank. Ay nako, yun lang. Saan ka daw mag-i-invest? Sa langit. Mamuhunan sa makalangit, hindi sa makalupang kayamanan. Siyempre, nasa simbahan tayo no? Paalaala. Pakisabi nga sa katabi, reminder lang. Yan invest in heavenly. No? Siyempre, kung nasa lupa ka, may palaguin mo rin naman kung anong meron ka. Gusto rin naman ng Diyos yan. At sino daw ang sabi ni Brother Bo, who is truly rich? Yung nagbibigay. Kaya, tingnan uli ang katabi, nagbigay na ba yan? Mukhang nagbigay, sabihin mo, mayaman ka. Ayun, yung nagbibigay ang tunay na mayaman. Anong ibig pang sabihin? Balikan natin ang Ebanghelyo. Pinapayuhan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na ibenta ang inyong mga pag-aari at ibigay sa mahihirap. Lord, hirap naman yan. Sell your possessions and give to the poor. Diba? Sa Ebanghelyo, yung isang mayaman, tinanong, paano ko masusungkit ang langit? Sabi ni Jesus, follow the command. Nagawa ko na pa yung commandments na, isa na lang ang kulang sa iyo. Go and sell your properties. His face fell. He went away sad because he had many possessions. Ang sinasabi lang naman ni Jesus, be detached. Be detached. At ito ang talagang binibigyan din. Tulungan ng mga nangangailangan. At ito naman uli, binibigyang diin ng pananaw na ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pangsamantala at walang hanggang pamumuhunan. Amen? Magandang reminder Anong pipiliin mo? Excuse me. Temporary investment o yung permanent? Na gusto mo, dito ka na sa siguradong permanent, ika nga. So with that, ang mga makalupang pag-aari ay pangsamantala at maaaring mawala, manakaw o masira. Yan nga ang sabi natin sa earthly wealth. So, money is temporary, car is temporary, house is temporary, career is temporary, God is eternal. So again, mga paalaala ito. Kaya nga, panghuli, ito ng kagandahan. Be ready and watchful for Christ's return. Anong ibig sabihin? Pakitapik ang katabi. Our life here on earth is temporary. Pakisabi nga, ang buhay sa mundo ay talagang temporary. So magandang paalaala. Anong ibig sabihin ngayon yan? Maging handa at magmatyag para sa pagbabalik ni Jesus. Balikan pa natin ulit yung pagninilay. So pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na itong gusto ko, maglaan kayo ng mga bulsa para sa inyong sarili na hindi naluluma. Tingnan nyo nga po yung katabi ng katabi nyo. Yung katabi nyo pala, tingnan nyo yung bulsa ng katabi nyo. Anong klaseng bulsa yan? Ito daw yung bulsa. Isang kayamanan sa langit na hindi mauubos. Ang galing doon mo raw ilagay sa bulsang yon. Maglaan ka rin ng packet na ganon. So, stockpile treasure in heaven pa rin, ang sinasabi nga. So, ganun pa man, ang mga gawa ng pagkakawang gawa at pamumuhay na nakatuon sa Diyos ay lumilika ng isang pangmatagalang kayamanan na hindi maaring kunin. Amen? This is the real treasure that lasts forever. So with that, stay focus ang kinakailangan. Ito ay tungkol sa paglilipat ng ating focus mula kung ano ang meron tayo rito patungo sa kung ano ang ating itinatayo para sa walang hanggan. So with that, another reminder, pakisabi rin sa katabi,
Jesus is coming back. Pakisabi nga, Jesus is coming back. Babalik si Jesus. Amen! So, panghuli talaga, kung babalik si Jesus, ano naman ang ating plano? As we wait for Jesus' return, what are our plans? Ito na yung panghuli. Let me share something about the feast that we celebrated last Wednesday. August 6, the Feast of Transfiguration of the Lord. Amen? Sa mundo po natin ngayon, ang daming disfiguration. Alam niyo yung body modification? Di ba tattoo-tattoo lang dati? Ngayon, meron ng grabe, piercing. At yung mga dila, hinahati. Yung ilong, ganun din. Yung iba nga naglalagay pa ng mga literal na mga sungay. Anong ibig sabihin? In today's contemporary time, there are many challenges in our life. So, let's learn from Transfiguration. Kung napuntahan namin yung St. John Vianney's Parish, kasama nga palagi si Sister Rose, I personally went up together with the Filipino pilgrims, with Sister Rose, to that place where Jesus transfigured. Saan yun? Mount Tabor. Kaya, as we wait for Jesus' coming, His second coming, have a Mount Tabor experience. Sino ba ang sinama ni Jesus when He climbed the mountain? Kilalang kilala. So Jesus invited His core group friends. Uulitin ko lang po ito. Sapagkat sa ating buhay sa mundo ngayon, sa maraming pagsubok, kinakailangan natin ng mga kasama na tutulong sa atin sa paghintay ng muling pagbalik ni Jesus. Sino ang core group friends ni Jesus? Si Peter, si James, and John. Pero hindi lang ito taong pangalan. Mayroon silang they represent. Peter represents faith, andiyan si Sister Faith. James represents hope, and John represents love. Ang tunay daw na human friends ay ito. Sino ang kaibigan mo? Sila ba ay nagdadala sa iyo ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig? Sila ang best human friends, BHF. Doon sa Mount Tabor, may another group of friends. Sino ang lumitaw when Jesus transfigured? Sino nga? Tama, Sister Michelle, tama rin yun, Moses. Gab, sino isa? Tama rin, si Prophet Elijah. So, sino itong dalawang ito? Moses represents the law, Elijah represents the prophets. So, kailangan natin ang susunod is spiritual friends. Pakisabi nga sa katabi, sinong spiritual friends mo? Ako, Glenn Paul. Kaya ang personal patron ko, si St. Paul. Di ba? Si Christy. Sino pa? Di si Cristo. Ang galing, So, even Jesus could be our spiritual friends. Kaya panghuli, pag mayroon ka ng best human friends, best spiritual friends, panghuli, there was a voice from heaven. Anong sinabi? You are my beloved son. You are my beloved daughter. You are my beloved child. Ano yun? Jesus experienced a deep affirmation from the Father. Sana maranasan na natin ang itong affirmation which Jesus experienced. The Father Himself affirmed Jesus, and that truly helped Jesus to face the challenges. Particularly, He anticipated His glory because He knew that He would be crucified. So with that, mayroong God, Father, friend. Sino ngayon? Panghuli na. Ito, Mount Tabor experience. Best human friends, best spiritual friends, and have God, Father, friend. BHF, BSF, and GFF. Kaya ngayon, ating sagutin ang Q&A natin. Feel mo? Gets mo? Gawin mo? Purihin natin ang Panginoon. So we rise and now we profess our faith and say,